Okay. Eto na nga sa kabila ng pamabatikos ng bashers, panibagong biyaya naman ang dumating kay Kim Chiu. Ibinahagi ng ilang miyembro ng production team sa social media na abala si Kim sa panibagong endorsement shoot para sa sana namang proyekto. Dahil dito natuwa ang kanyang supporters at sinabing mas marami pa ang oportunidad ng aktres kahit pa ulit-ulit siyang pinupuna online. Samantala, naghahanda na rin si Kim sa paglulunsad ng bagong bag designs at syempre ang much-awaited serye nila ni Paolo Avellino. Yun ang sinasabi ng you can never put a good man or woman down. Na kahit na ano pang sabihin nyo, lalabas at lalabas or aangat at aangat pa rin. Lalo na kung wala ka naman talagang bad blood sa mga tao. Yung gano'n. Ako naniniwala talaga ako na isa si Kim sa, kumbaga, bata pa lang, ay meron ng star na nakadikit sa kanya. Meron siyang karisma na, na kahit anong gawin ng mga tao, kahit anong gawin panlalait or pang-intriga sa kanya, hindi siya maidadown at hindi siya mawawalan ng biyaya. Kasi merong mga ganyan, merong iba mga malas, merong ulit-ulit na rin nangyayari kasi kay Kim yan eh. Pero every time may nangyayari sa kanya, lalo siyang ginugusto ng mas maraming tao. At lahat ng mga nakakasama ni Kim, ang lahat ng mga minamahal ni Kim ay nabibiyayaan din. Dahil yung kanyang karisma, may tinatawag na karisma eh. Yung kanyang karisma nahawaan. Yung kung sino man ang kasama niya, o kung sino man ang mahal niya, o kung sino man ang mga taong nakapaligid sa kanya. At kung sino man yung mga patuloy na hinihilang pababa si Kim, yun naman yung parang nagkakaroon ng mala sa buhay. Like? Ayokong sabihin. Sabihin mo, nakilala naman natin. Bakit ka sasabihin? Diba? Kilala naman natin sila, diba? Oo. Wag na kasi kahit paano mabait din naman to sa ibang bagay, yung ibang mga minahal ni Kim or naging bahagi ng kanyang buhay. At what do you mean ba na naging relasyon? Kahit hindi naging relasyon at kahit yung mga taong patuloy na nagsasabi ng masasamang mga salita, pantukoy kay Pero may kay point Kim. ka rin dyan tungkol sa ex niya, di ba? Nung time na yun. Ay, ex ba? Kasi yun ang sinasabi. Yung Hindi ba? yun ang sinasabi ko, iba. Yung mga minahal kasi sabi mo eh. Yung iba kasi pinagkatiwalaan ni Kim, di ba? Pero yung pagdating sa ex noon, di ba, napakabango rin nung pangalan ng ex niya. Tapos biglang-bigla parang wala na ngayon, di ba? Hindi na pinag-uusapan. Ganon katindi ang magnet ni Kim. Na-distract lang ako kay Paolo, pati paglalakad nonchalant. Wala talagang gana-gana tong lalaki to, pero husay umarte. Pati maglakad parang tamad na tamad. Sige, tuloy mo. Sorry. Yun na nga. Yung pag come to think of, pag inisip mo talaga, samantalang dati, hinahabol mong interviewin yung ex niya. Yung ganon. Ngayon parang lumilipas ang panahon na parang wala lang. Well, ganon talaga siguro. Ganon talaga. Kaya kayo, wag niyo masyadong binabalatan ng buhay si Kim. Kasi baka mag-back to you yan sa inyo. Nagba-backfire talaga minsan. Kaya tayo, di ba, pinupuri natin si Kim, pinupuri natin ang Kim Pao. Kaya ang dami-dami nagmamahal sa ating Kim Paulandia. Kaya naman, di ba, siksikliglig ang ating palala. Wala naman talagang ginagawang Unang-una, walang hindi ka magugustuhan kay Kim, especially pag nakita mo na siya in person. Katulad nakita mo yung video na kumakalat ngayon, meron kang naririnig na boses na parang hindi klaro, pero parang sigaw lang ng sigaw. Hindi ko nga alam, sabi kasi sa comment, medyo daw yun, parang mute or deaf pala. So, mute and deaf. Parang ganon. Kasi hindi mo maklaro yung pangalan. Pero katabi lang ni Kim na ang reaction ni Kim ay parang hello po, yung parang ganon. Talagang nagbibigay siya ng time. Pero kung ganon, can you imagine, pati ganon pinupuntahan talaga si Kim ng kahit nasaan siya. Sinasabi ba yung nakaraan niya? Ito lang yung pinuntahan sa okay. Doon sa World Trade ba yan? Sa World Trade. Diba, yung mga ganong tipo, lahat talaga, all kinds of nakukuha ni Kim, nahatak niya talaga. Pero syempre, yung kasikatan ngayon ni Kim, i-attribute din natin, bigyan natin ng kredito yung kanyang mga fans, ang Kim Paulandia, ang mga netizen, yung mga silent supporters, kasi hindi naman mararating ni Kim kung ano man ang nasa kanya ngayon, hindi makukuha ni Kim at hindi matatamasa ni Kim ang mga biyayang yan, kundi dahil sa mga supporter rin ninyo. Kasi tama naman na meron kayo nakita kay Kim na para mahalin nyo siya. At meron din naman kaming nakita sa inyo at kay Kim at sa Kim Pao para suportahan namin ito. Ito, susuportahan namin si Kim at saka si Paolo sa
sa aming makakaya hanggat sa aming makakaya. Eto nga sabi ni Lilibet Pantonila, scripted dahan, protected by the Holy Spirit si Kimi. Meron talagang ganun merong puwersa talaga na nakapalibot or nakayakap kay Kim. Yung every time sinishield siya, Naka-shield diba? kay Kim. Yung parang- Kaya kahit anong gawing pambaba sa kanya, kahit anong problema dumating sa kanya, parang hindi siya nayayanig ng todo-todo. Do alam naman nating balat sibuyas din naman itong si Kim. Oo. Ibig sabihin pagdating sa mga problema, pag siya na lang ang mag-isa, ninanamnam niya yon ninanamnam in a sense na naapektuhan din naman siya dahil tao. Pero Tao sa din naman experience ni Kim, there was a time na talagang matter of life and death nga yung naranasan niya. Pero kita mo talaga may shield talaga, no? Hinahadlangan ko ano man yung mga masasamang pwedeng mangyari sa kanya. Ayon. Pero ang medyo wag tayong magpakaseryoso this time. Ikaw ba sa palagay, magpahulaan tayo. Ano sa palagay mo ang role ni Kim at ano ang character niya doon sa Kopino? Ay, well, hindi ko pa yun napapagandaan. Hindi, Yung pero tanong- ikaw lang, mag-guess ka lang. Isa Kasi nag-guess na tayo dati dyan, di Oo ba? nga. Doon sa The Alibi. Pwede sa Wednesday na lang. Hindi, ngayon na lang. Maubos na tayo ng oras. Hindi, pero kayo, ako kasi nasabi Ayun, ko mag-guess na. na lang kayo. Ano sabi mo na ba kung ano? Siguro ako yung parang parang siguro nagtatrabaho siya sa Of course. Sa Korea siya nagtatrabaho. Tapos siguro Tapos? it's either sa office or sa fashion or baka siya ay isang tawag doon yung tour guide. Pwede. Di ba naggawa niya na yung tour guide? Nagawa niya ba yung tour character noon guide? Oo. Ano pa kaya hindi Ano na nagagawa? lang siya, nagtitinda ng kape. Nagtitinda sa ng Korea. kape. Basic na basic yung O kaya baka tindera nga rin siya. Tindera siya siguro sa restaurant or ganon, mga ganon tipo. Maraming fans ang humahanga kay Kim Chiu dahil kahit madalas siyang mabash o mapag-usapan online, nananatili siyang positibo at tuloy-tuloy pa rin ang blessings sa career at buhay niya. Sa totoo lang, parang mas lalo pa siyang lumalakas kapag may intriga o negatibong issue na ibinabato sa kanya. Isa sa mga napapansin ng mga tao kay Kim ay ang kanyang pagiging matatag. Hindi siya madaling nagpapatinag sa mga bashers. Imbes na makipag-away o maglabas ng sobrang negatibong reaksyon, mas pinipili niyang mag-focus sa trabaho, endorsements, shows at sa mga taong totoong sumusuporta sa kanya. Dahil dito, mas maraming humahanga sa kanya dahil nakikita nilang marunong siyang humawak ng pressure bilang isang public figure. Sa entertainment industry, hindi talaga mawawala ang bashers lalo na kapag sikat ka. Pero kay Kim, parang nagiging motivation niya ito para mas pagbutihin pa ang kanyang ginagawa. Habang may mga kritiko, dumarami rin naman ang opportunities niya, projects, endorsements, guestings, at suporta ng fans. Kaya maraming nagsasabi na habang binabash, lalong pinagpapala. Dagdag pa rito, malaking factor din ang pagiging relatable ni Kim sa masa. Mula noon hanggang ngayon, dala niya pa rin ang pagiging simple, masayahin, at totoo sa sarili. Kaya kahit may controversies o intriga, marami pa ring tao ang nananatiling loyal sa kanya. Nakikita nila na hindi perpekto si Kim, pero marunong siyang bumangon at mag-move forward. May mga fans din na naniniwala na ang positivity at sipag ni Kim ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang blessings niya. Hindi biro ang tagal niya sa industriya at nananatili pa rin siyang relevant hanggang ngayon. Isa itong patunay na mas matimbang pa rin ang talento, professionalism at magandang pakikitungo kaysa sa mga bash na pansamantala lang naman. At sa usapin naman nila ni Paulo Avellino, lalong tumitibay ang suporta ng fans dahil nakikita nilang masaya at komportable sila sa isa't isa. Kaya kahit may mga bashers o intriga, mas nanging ibabaw pa rin ang kilig at suporta ng kanilang supporters. Para sa akin, ipinapakita lang ng balitang ito kung gaano katatag si Kim Chiu bilang artista at bilang tao. Hindi madaling harapin ang kaliwat kanang bashings, lalo na kapag palaging nasa mata ng publiko. Pero makikita na imbes na magpatalo sa negativity, mas lalo pa siyang nagiging motivated at productive. Maraming celebrities ang nawawalan ng confidence kapag sobra na ang kritisismo. Pero kay Kim, parang ginagawa niyang inspirasyon ang mga pagsubok. Habang may mga bashers, tuloy-tuloy naman ang blessings niya. May mga proyekto, endorsements, loyal fans, at patuloy pa rin siyang relevant sa industriya. Ibig sabihin, mas marami pa ring naniniwala sa kanya kaysa sa mga naninira.
Isa rin sa magandang katangian ni Kim ay ang pagiging positive niya sa buhay. Kahit ilang beses siyang naging sentro ng intriga, bumabangon pa rin siya at pinapakita niyang hindi siya basta-basta sumusuko. Nakaka-inspire ito lalo na sa mga taong nakakaranas din ng panghuhusga o negativity sa buhay nila. Parang ipinapakita niya na hindi mo kailangang patulan lahat ng batikos. Minsan mas magandang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng sipag, tagumpay, at magandang attitude. Bukod doon, malaking bagay rin ang support system niya. Mula sa pamilya, kaibigan, fans, hanggang sa mga taong nananatiling naniniwala sa kanya. At siyempre, hindi rin nawawala ang suporta ng mga fans sa tambalan nila ni Paulo Avellino. Kahit maraming intriga at issue online, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa kanila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay parang paalala na hindi hadlang ang bashers para maging successful. Minsan, habang mas maraming negatibong sinasabi ang ibang tao, mas lalo namang lumalakas, tumitibay at pinagpapala ang isang tao. At mukhang iyon ang nangyayari ngayon kay Kim Chiu. Ang balitang ito tungkol kay Kim Chiu ay talagang maraming mapupulot na realizations. Lalo na tungkol sa kung paano humarap sa intriga, bashers at pressure ng pagiging public figure. Sa totoo lang, hindi biro ang sitwasyon ng isang artista na halos bawat kilos, salita o desisyon ay pinupunan ng publiko. Pero sa kaso ni Kim, kapansin-pansin na habang mas maraming bumabatikos, mas lalo namang dumarami ang opportunities at blessings na natatanggap niya. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming fans ang nagsasabing habang binabash, lalong pinagpapala. Isa sa pinakanakakahanga kay Kim ay ang tibay ng loob niya. Matagal na siya sa industriya at hindi na bago sa kanya ang mga kontrobersya at intriga. Marami na siyang pinagdaanan mula sa personal na problema hanggang sa matitinding pambabatikos online, pero nananatili pa rin siyang nakatayo at patuloy na lumalaban. Hindi lahat ng tao kayang gawin iyon. May ibang artista na kapag nakatanggap ng matinding bashings ay tuluyang nawawala sa spotlight o naapektuhan ng husto emotionally. Pero si Kim, kahit minsan nasasaktan din, pinipili pa rin niyang ngumiti, magtrabaho at mag-focus sa mga positibong bagay. Sa panahon ngayon ng social media, napakadaling manghusga. Isang post lang, isang video clip o isang maling interpretasyon ay pwedeng pagmulan ng hate comments. Minsan pa nga, kahit wala namang masamang intensyon ng isang tao, may mga netizens pa ring hahanap ng butas para may maipintas. Kaya nakaka-amaze na sa kabila ng lahat ng ito, nagagawa pa ring manatiling professional ni Kim. Hindi siya nakikitang palaging nakikipagbangayan online. Mas madalas, pinapakita niya ang kanyang resilience sa pamamagitan ng pagiging busy sa trabaho at pagpapatuloy ng kanyang career. At kung tutuusin, malaking patunay ng tagumpay niya ang dami ng blessings na patuloy na dumarating sa kanya. Hindi mawawala ang endorsements, projects, guestings at suporta ng fans kung wala talagang tiwala ang mga tao sa kanya. Sa entertainment industry, napakahalaga ng public support dahil dito umiikot ang kasikatan ng isang artista. Kaya kung hanggang ngayon ay nananatili siyang relevant at mahal ng marami, ibig sabihin may nagagawa siyang tama at may totoong koneksyon siya sa publiko. Marami ring tao ang nakaka-relate kay Kim dahil nakikita nila ang pagiging totoo niya. Hindi siya nagpapanggap na perpekto. Nakikita ng fans ang pagiging masayahin, minsan makulit, minsan emotional, pero genuine. At iyon ang dahilan kung bakit marami pa ring nananatiling loyal sa kanya kahit may mga bashers. Sa totoo lang, mas tumitibay pa minsan ang fandom kapag nakikita nilang inaapi o binabash ang iniidolo nila. Parang mas lalo nilang gustong protektahan at suportahan ng artista. Dagdag pa rito, malaking usapan din ngayon ang closeness nila ni Paulo Avellino. Maraming fans ang kinikilig at mas lalong invested sa kanilang tandem o samahan. Kahit may mga intriga o negatibong komento mula sa ibang tao, hindi pa rin nawawala ang excitement ng supporters nila. Sa katunayan, parang mas lalo pa ngang lumalakas ang suporta sa kanila sa bawat issue na lumalabas. May mga pagkakataon din na ang bashings ay nagiging sukatan ng kasikatan. Kapag sikat ka at maraming nakatingin sa iyo, natural lang na hindi lahat ay magiging pabor sa iyo. Pero ang importante ay kung paano mo haharapin iyon. At sa tingin ko, isa iyon sa strengths ni Kim Chiu. Ang kakayahan niyang magpatuloy kahit maraming negativity sa paligid niya. Hindi niya hinahayaang sirain ng bashers ang kanyang confidence at career. Isa ring magandang aral dito ay hindi mo kailangang patulan lahat ng taong naninira sa iyo. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang pagpapatuloy mo sa buhay at pagpapakita na hindi ka matitinag. Parang iyon ang ginagawa ni Kim.
Habang may mga taong nagsasalita laban sa kanya, siya naman ay patuloy na nagtatrabaho, umaangat at tumatanggap ng blessings. Kaya para sa maraming tao, parang patunay ito na mas makapangyarihan pa rin ang positivity, sipag at pananampalataya kaysa sa negativity ng bashers. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng sismis o entertainment update. Isa rin itong paalala sa buhay, hindi mawawala ang mga taong manghihila pababa o manghuhusga. Pero kung marunong kang tumayo, mag-focus sa goals mo at manatiling mabuti sa kabila ng lahat, darating pa rin ang blessings at success, katulad ng nangyayari ngayon kay Kim Chiu. May isa pang magandang punto na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kay Kim Chiu, ang epekto ng kanyang pagiging resilient hindi lang sa showbiz, kundi pati sa mga ordinaryong tao na sumusubaybay sa kanya. Sa dami ng taong nakakaranas ng criticism, panghuhusga at negativity araw-araw, maraming nakakakita kay Kim bilang inspirasyon kung paano manatiling matatag. Hindi man perpekto ang isang tao, mahalaga pa rin kung paano siya bumabangon at nagpapatuloy pagkatapos ng mga pagsubok. Kaya siguro maraming fans ang mas lalong humahanga sa kanya dahil nakikita nilang hindi siya nagpapadala agad sa pressure. Dagdag pa rito, mapapansin na habang tumatagal si Kim sa industriya, mas nagiging mature ang paraan niya ng pagharap sa mga issue. Noon, maaring mas emotional o mas vocal siya sa ilang intriga, pero ngayon parang mas controlled, mas kalmado, at mas focused na siya sa peace of mind at career growth. Ipinaapakita nito na natututo siya sa bawat experience na pinagdadaanan niya bilang public figure. Isa rin sa dapat pag-usapan ay kung paano nagiging double-edged sword ang social media para sa mga celebrities. Habang nakakatulong ito para mas mapalapit sila sa fans, ito rin ang lugar kung saan mabilis kumalat ang bashings at fake assumptions. Pero sa kaso ni Kim, parang mas nangingibabaw pa rin ang suporta ng mga totoong fans kaysa sa negativity. Sa bawat issue na lumalabas, mas marami pa ring tao ang nagtatanggol at nagpapaalala ng mga mabubuting nagawa niya sa industriya. At syempre, hindi rin may kakaila na malaking factor ang chemistry at magandang samahan nila ni Paolo Avellino kung bakit patuloy silang pinag-uusapan. Maraming supporters ang masayang makita na tila mas glowing at mas inspired si Kim nitong mga nakaraang panahon. Kaya para sa fans, kahit may bashers o intriga, mas nangingibabaw pa rin ang positive energy na dala ng kanilang tandem o closeness. Maari ring sabihin na ang sitwasyon ni Kim ay patunay na hindi nasusukat ng bashers ang tunay na halaga o tagumpay ng isang tao. Dahil sa dulo, ang mas mahalaga ay ang respeto ng mga taong totoong nakakakilala sa iyo, ang suporta ng mga naniniwala sa iyo, at ang bunga ng iyong pagsisikap. At base sa nakikita ng marami, mukhang patuloy pa ring umaani ng tagumpay at blessing si Kim Chiu sa kabila ng lahat ng intriga.